Ganito pala kami gumawa ng butter. So, share ko sa inyo kung paano kami gumawa ng butter from whole milks. Nilalagay pala namin sa freezer yung mga milk. Galing yan sa Amish market. And then, every time you need the milk, yan, pinapasteurize namin siya. By the way, unpasteurized yan pagbili namin. So, yan, kung nakikita yung yellow sa taas, after pasteurize, kinu-cool down muna namin siya. Nilalagay namin siya sa fridge. So, ang purpose niyan, para talaga makuha namin ng buo yung fat ng milk. So, iniipon namin yan siya, nilalagay namin siya sa jar at nilalagay namin siya sa freezer. Really, pag madami na yung ipon namin na fat, that's the time, ginagawa na namin yung butter. At tsaka, yan yung process ng pagtanggal namin ng meat. Strain namin at nilalagay namin sa jar. So, yan lang. Ganun lang siya kadali. At tsaka, the remaining yung milk is, yan yung kinukonsume namin. Kinukonsume ni Julia. So, ito na yung next process. Minimix na namin yung naipon namin na fat. So nakita nyo medyo soften pa siya. Kasi mayroon pa siyang milk. May kasama pa siyang milk. So, ang purpose niyan is para ma-separate yung milk at saka yung butter. Yun yung purpose niyan. So, it's either you can use hand mixer or stand mixer. Pero ito yung mas madali kasi nga nakakangawit sa kamay din yung hand mixer. So, makikita nyo later ang difference niya pag mahiwalay na yung milk sa butter. So, as you can see, nag-slowly thicken na yung butter. So, yan yung malalaman na malapit na siya. Nagsiseparate na yung milk niya. Sa ilalim niya, na lumalabas na talaga yung milk niya or cream. So, it's optional from the beginning. Pwede kang mag-add ng salt kung gusto nyong salted butter. Pero kung gusto nyo unsalted, of course, pwede naman siya hindi lagyan. So, sa case namin, nilagyan namin siya ng konting salt. So, kung nakikita nyo, umaapaw na yung butter niya. Actually, na talaga yan, nag-overflow na yung butter. So, ayan na, tinanggalan na pala siya ni T. Hindi ko na nakuha na ng video kasi nabisi na si Inday. But anyway, so yun na ang nangyayari. Dumami siya, nag-overflow at so yung iba, second batch na yun siya. So, nag-iba na yung texture niya, namumuo na siya. You see how like thick na siya. Pero hindi pa talaga yan siya tapos. Talaga it became like creamy. Pag medyo nakikita nyo na maging creamy na siya, yan. Ready na siya like this. As you can see. Yan. Nakikita nyo, creamy na siya. Creamy. Ano ba? Cream. Hindi na ako makalitok. Oy. Hirapan tayo mag-Tagalog ba? So, creamy na siya. That means ready na siya. O, ayusin natin mag-Tagalog kasi mabash tayo dito. Butter milk. So, you can use it if you make like so medyo madami-dami pala yung nakuha namin na butter cream. So, pwede namin siyang gamitin mag-bake. That's a lot. Yeah, it's... So, ito na yung finished product. Nilagay namin siya, siniled namin. Hindi ako pala, taga-video lang ako, so siniled ni T. So, each pack contain 261 grams. At saka, by the way, dapat talaga, ang next process talaga nito is, ibaba siya sa malamig na tubig na may ice para magbuo talaga yung butter. Pero we skip that part kasi sabi ni T, okay lang daw, kami naman daw ang gagamit. Tsaka ilagay naman namin sa freezer after. So, yun yan. Diba? So, yan yung nagawa naming butter. So, total nagawa namin is 2.85 or 86 kilograms. So, diba? We save money. So, that's it. 2.80. That's a lot. 0.8 kilos.